2 pa lamang na araw ang lumipas mula nang ikinasal kami. Ang aming silid ay puno pa ng halimuyak ng mga bulaklak na ginamit sa kasal. Ang aking baro ng kasal ay nakabitin pa sa dingding, hindi pa naayos, nang nakatayo akong manhid sa harap ng aking pitaka na nakabukas na sa mesa. Ang ATM card na regalo ng aking mga magulang, ang tanging bagay na pinigilan ng aking nanay, ang aking kamay, habang paulit-ulit niyang pinagbibilin. Ano man ang mangyari, huwag mong ipagkatiwala sa kahit kanino, ngunit wala na iyon. Nang itaas ko ang aking ulo, nakaupo ng walang kaguluhan ang aking biyenang si Ligaya de la Cruz sa sofa, hawak ang tasa ng kape, ang kanyang mga mata ay malamig na parang bato. Ang aking asawa ay tahimik, at ang kanyang kapatid na babae ay ngumingisi na parang pinanonood ang isang palabas sa telebisyon. Pagkatapos, banayad na, nagsalita ang aking biyenan, parang ang sinasabi niya ay isang bagay na malinaw at natural lamang. Hahawakan ko na ang pera para sa iyo, anak. Mapanganib para sa iyo ang hawakan ang malaking halaga. Sa sandaling iyon, hindi ako umiyak, hindi nagalit, at hindi nagdebate. Tahimik ko lamang na kinuha ang aking telepono. Pinindot ang iisang tawag. 3 minuto pagkatapos, ang card na nagkakahalaga ng 300,000 piso ay nakalock na ng buo. Kinabukasan, patuloy na nagri-ring ang aking telepono. 10 tawag, 20 tawag. Pagkatapos ay 100 tawag mula sa pamilya ng aking asawa. Tiningnan ko ang screen at bahagya akong ngumiti. Maayos na. Nagsisimula pa lamang ang palabas. Maliwanag ang umaga ng araw na iyon. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa cream na kurtina ng aming silid at bumabagsak sa maputing baro ng kasal na nakabitin ng tahimik sa sulok, isang saksi sa kaligayahang nagsisimula pa lamang, o marahil isang bagay na malapit ng madurog na hindi ko pa namamalayang papalapit. Nakatayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang aking buhok, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking mukha tulad ng anumang bagong kasal na babae. Ngunit sa aking kaibuturan, isang malabong pangambang hindi mapigilan ay nag-alingaunggaw na parang may isang tao sa likod ko na lihim na sinusubaybayan ang bawat hakbang ko. 2 pa lamang na araw bago iyon, ako ay isang babaeng pinagpala ng buong pamilya, yumakap ng aking nanay ng may luha habang nagbibigay ng payo. Ngunit ngayon, ako na ay isang manugang sa isang pamilyang ang bawat salita, ang bawat tingin ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Naalala ko nang maalindog ang sinabi ng aking nanay sa gabi bago ang kasal. Sa aming pamilyar na silid sa bahay ng aking mga magulang sa Marikina, inilagay ng aking nanay sa aking kamay ang isang maliit na kahon. Ang kanyang boses ay bumababa habang nagsasalita. Ito ang pera ng iyong ama at ako para sa iyo, hindi para ipagmalaki sa sinuman, kundi para may matibayan ka. Bilang manugang, maaari kang magtiis, ngunit huwag mong itulak ang iyong sarili sa sulok. Tandaan, ang pera na ito ay sa iyo, ikaw lamang ang may karapatang magdesisyon. Nang sandaling iyon, natawa lamang ako, iniisip na nag-aalala ang aking nanay ng higit sa kinakailangan. Pinagkakatiwalaan ko ang lalaking pinili ko. Pinagkakatiwalaan ko ang pamilya ng aking asawa na nagsabi ng magagandang salita, ngunit ang tiwala na iyon ay nagsimulang matinag pagkatapos ng 2 lamang na araw. Ang umaga sa bahay ng aking mga biyenan ay nagsimula sa tunog ng mga pinggan at kutsara sa kusina. Ang amoy ng mantika ay sumabay sa malakas na tinig ng aking biyenang si Aling Ligaya. Ha? Gising ka na? Bumaba ka, tulungan mo ako. Mabilis akong nagbihis at bumaba. Hindi masyadong malaki ang kusina, ngunit maayos ang lahat. Nakatayo ang aking biyenan doon, nagpapalit ng ulam, tinitingnan ako ng mabilis at sinabi, ang bagong manugang ay dapat masipag, huwag mong dalhin ang ugali mong matulog ng matagal sa bahay ng iyong ina. Magaan ang sinabi ngunit sapat para maunawaan ko ang aking lugar sa bahay na ito. Hindi ako nagreaksyon. Tahimik na naghugas ng gulay, nagputol ng karne, ginawa ang lahat ng hinihingi niya. Sa sala, ang aking asawang si Daniel Cruz ay nakaupo at nagla-live scroll sa kanyang telepono, walang pagtingin sa katotohanan na ang kanyang bagong asawa ay tinuturuan na
mula pa noong umaga. Ang kanyang kapatid na si Carla ay nakahiga sa sofa, nagbabrowse sa internet habang kumakain ng chips, at paminsan-minsan ay tinitingnan ako ng may tingin na kalahating ngiti at kalahating paghamak. Ang pakiramdam sa loob ng bahay ay hindi katulad ng isang pamilyang nagdiriwang pa lamang ng kasal, walang init, walang pagtanggap, may pakiramdam lamang na kailangan kong patunayan ang aking halaga. Pagkatapos ng almusal, balak kong umahon sa silid nang si Aling Ligaya ay tumawag muli. Halika sa silid ko. Sumunod ako. Mas malaki ang kanyang silid kaysa sa amin, maringal ang kasangkapan, mabangong pabango. Isinara niya ang pinto, umupo, at tiningnan ako mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang bagong bilhing gamit. Umupo ka. Umupo ako. Tuwid ang likod. Ngumiti siya. Malambot ang boses, ngunit hindi malambot ang mga mata. Narinig ko na ang magulang mo ay nagbigay sa iyo ng ATM card na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Alam ko na darating ang tanong na ito, ngunit hindi ko inasahan na maaga itong darating. Opo, iyon ang pera ng aking mga magulang bilang sarili ko. Tumango siya at dahan-dahang sinabi, sarili man o hindi, pera iyon ng pamilya sa hinaharap. Bilang manugang ka na, dapat mong malaman kung paano makisama. Ang aming prinsipyo rito, ang malaking pera ay nangangailangan ng isang tagapamahala upang maiwasan ang kalituhan. Pinamamahalaan ko ang pananalapi ng pamilya ng maraming dekada na at hindi pa ako nagkamali. Tahimik na nakinig ako. Nagpatuloy siya, may bahagyang pagpilit sa kanyang boses. Bata ka pa, hindi ka pa maranasan. Madaling gumastos ng mali ang hawak ng malaking halaga. Ibigay mo na sa akin para ingatan. Kapag kailangan mo, ibabalik ko sa iyo. Ganoon kasimple. Kasimple. Tiningnan ko siya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang boses ko. Po, gusto kong pamahalaan ko ang halagang iyon dahil iyon ang utos ng aking mga magulang. Dahan-dahang natanggal ang ngiti mula sa kanyang labi at bumaba ang temperatura ng hangin sa silid. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Hindi po iyon ang ibig sabihin. O kaya naman ay iniisip mo na gusto ng bahay na ito ang pera mo. Hindi pa ako nakakatugon nang bumukas ang pintuan. Pumasok si Daniel, nakatayo sa dingding. Walang kulay ang boses. Ibigay mo na ang card sa nanay, ha? Wala namang masama iyon. Lumingon ako sa kanya. Sa sandaling iyon, natanto ko ang isang bagay. Ang lalaking ito ay hindi nasa panig ko, ni hindi kahit isang beses. Talagang ganoon ang iniisip mo? Ang pera iyon ay mapupunta naman sa ating pamilya sa huli. Hayaan na si nanay na manggasiwa para sa kaginhawahan ng lahat. Bahagya akong ngumiti. Kaya ba? Ang pera mong kinikita ay hawak din ng nanay mo lahat. Napahinto si Daniel at ang kanyang tingin ay lumamig. Ang sagot ay malinaw na. Malakas na inilagay ni Aling Ligaya ang kanyang tasa ng kape sa mesa. Sabihin ko ng tuwiran, huwag kang paulit-ulit pang paalalahanan. Kapag manugang ka na, kailangan mong sumunod sa mga kaugalian ng bahay na ito. Ang malaking pera na daladala mo ay hindi na para sa iyo lamang. Tumayo ako. Po, pahintulutan po ninyo akong bumalik sa silid. Hindi ako nagtalo, hindi umiyak, hindi pinabisyoso ang bagay. Ngunit habang lumiliko ako para lumabas ng silid, iisang kaisipan lamang ang nasa isip ko. Hindi kasimple ng iniisip ko ang larong ito. Nang hapon ng araw na iyon, lumayo ang mga bagay mula sa aking inaasahan. Nang umahon ako sa silid para magbihis, binuksan ko ang aking bag at ang aking puso ay parang tumalon sa dibdib. Nandoon pa rin ang pitaka, ngunit walang laman ang compartment para sa card. Kinimkim ko ang lahat, bawat bulsa, bawat sulok. Wala, isang malamig na sensasyon ang dumaan sa aking gulugod. Naaalala ko pa ng gabing bago iyon, nakita ko ang card na nakahimlay ng maayos sa pitaka. Huminga ako ng malalim at mabilis na bumaba sa ibaba. Maliwanag ang sala. Nakaupo ng kalmado si Aling Ligaya na umiinom ng kape. Nakaupo sa tabi si Daniel. Si Carla ay hawak ang telepono. Ang kanyang tingin ay lumipas sa akin ng may bahagyang ngiti. Sa mesa ang aking pitaka, nakabukas na. Huminto ako sa gitna ng silid. Bumaba ang aking boses.
Sino ang humipo ng gamit ko? Walang sumagot agad. 1, 2 segundo. Pagkatapos ay inilagay ni Aling Ligaya ang kanyang tasa, tumingin sa akin, at dahan-dahang sinabi, kunin ko ng walang pag-aalinlangan, ng walang pangamba. Hahawakan ko na ang card, hindi na kailangang mag-alala. Natigilan ang buong espasyo. Nakatayo ako, at tiningnan ang babaeng nasa harap ko, pagkatapos ay tinitingnan ang bagong napangasawa. Walang sinabi si Daniel, hindi niya ako tinangkilik, hindi nagpaliwanag, tahimik lamang siya. Sa biglaan, lahat ay naging malinaw, nakahindik-hindik. Wala akong sinabing isa pang salita. Tahimik na kinuha ang telepono mula sa bulsa ko, pumindot ng numero, at inidikit sa tainga ko. Malamig ang aking boses. Pakiblock na ang aking ATM card kaagad. 3 minuto pagkatapos, pinatay ko ang telepono, itinuwid ang aking ulo, at tiningnan ng diretso ang aking biyenan, at ngumiti. Isang ngiti na hindi ko pa nakita sa sarili kong mukha noon. Maayos na ang palabas. Nagsisimula na. Pagkatapos kong ilak ang card ng gabing iyon, ang buong bahay ay nahulog sa isang mabigat at nakakainis na kapaligiran. Tumayo si Aling Ligaya mula sa upuan. Ang kanyang mukha ay hindi na kaya pang panatilihing kalmado. Hawak ang card, ibinaling ito ng iba at iba, na parang hindi makapaniwala sa katotohanan. Pagkatapos ay lumingon sa akin, nanginginig ang boses. Ano ang ginawa mo? Inilagay ko ang telepono sa mesa at tiningnan siya ng diretsyo. Nalak ko na ang card po. Maigsing sagot, ngunit sapat para sumabog ang silid. Naglakas loob ka pang mag-lock ng card? Nanginginig ang boses niya sa galit. Alam mo ba kung ano ang nasa loob noon? Magkano ang halaga? Kalmado ako. Opo, pera po ng aking sarili. Biglang tumayo si Daniel, lumapit sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkayamot. Nagpakaarte ka na naman. Si nanay ay nag-ingat lamang para sa iyo. Ginawa mo pa itong parang dayuhan ang turing mo sa kanya. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon nang hindi umilag. Sinabi mong pag-iingatan ngunit hindi ka nang hingi ng pahintulot, kumuha ng card ko ng walang pahintulot. Tama ba iyon? Natigilan siya ng 1 segundo, ngunit nagpilit pa ring magsalita. Ginawa iyon ni nanay para sa kapakanan ng pamilya. Tumatawa ako ng bahagya, isang ngiti na wala ng kalambugan. Anong pamilya? Ang pamilya mo o ang pamilya ko? Nakatiwala ang hangin. Si Carla, na tahimik mula kanina, ay biglang sumingit. May asim sa boses. Grabe talaga ang manunugang. 2 pa lamang na araw simula nang dumating dito, malinaw na agad ang pagbabaha. Lumingon ako sa kanya. Tama na nga ang sinabi mo. Kasi kung hindi malinaw, may mag-iisip na lahat ng bagay ay sa kanila na rin. Namula ang mukha ni Carla. At si Aling Ligaya ay hindi na mapigilan pa. Palakpak ng malakas ng kamay sa mesa. Huwag nang lumagpas pa. Bahay ito ng iyong asawa, hindi lugar kung saan magagawa mo ang gusto mo. Nakatayo pa rin ako, mahinahon ang boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Opo, alam kong bahay ito ng aking asawa, ngunit ang pera sa card ay akin. Sinuman na kumuha ng walang pahintulot ay may pananagutan sa akin ng pagprotekta ng aking sariling ari-arian. Nagtutuloy-tuloy na ang Aling Ligaya, itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Manunugang na maglakas lobong makipag-usap ng ganyan sa kanyang biyenang babae. Sumagot ako. Hindi umilag ang aking mga mata. Manugang man, tao pa rin. Hindi pwedeng kunin ng sino man ang gusto niya. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, hindi na ang mapagkunwaring tamis, kundi ang galit, ang pagkadismaya, at isang bagay na parang nasaktan siya. Hinila ako ni Daniel sa isang sulok. Ibinaba ang boses, ngunit puno ng pagkayamot. Kinakailangan mo bang gawing malaki ang bagay na ito? Si nanay ay nag-iingat ng pera, hindi nagnakaw. Tiningnan ko siya, dahan-dahang nagtanong, kung pera ng iyong sarili ang kinuha ng aking nanay nang walang pahintulot, magiging normal ba sa iyo iyon? Tahimik si Daniel. Nagpatuloy ako. O kaya naman, dahil pera ko ito, inaasahan ng lahat na ibigay ko lamang. Walang sagot si Daniel. Lumingon siya, malinaw na ayaw na harapin ang katotohanan. Nang gabing iyon, wala na akong sinabi pang higit. Umahon sa silid at isinara ang pintuan. Sa labas,
maririnig pa rin ang boses ng aking biyenan, mataas minsan, mababa minsan, ang pagsingit ni Carla, at paminsan-misan ang paliwanag ni Daniel na pagkatapos ay tahimik na muli, ngunit hindi na ako interesado. Nahiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Isang kasal na nagsimula pa lamang at nakalabas na ang napakaraming bagay. Kinabukasan, nagsimulang kumilos ang aking telepono noong 6:00 pa lamang. Isang tawag, dalawa, pagkatapos ay 10 tawag. Binuksan ko ang mata at tiningnan ang screen. Ang biyenang babae. Hindi ko sinagot. Patuloy na nanginig ang telepono ang asawa, ang kapatid, mga hindi kilalang numero. Pinasilent ko ito, ngunit ilang minuto pa lamang ay nagliwanag na naman. Ika-20 tawag, ika-30 tawag. Tumayo ako, naghanda ng kape, binukas ang kurtina. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa silid ng halos makasilaw sa labas. Ang Marikina ay magulong-magulo, tulad ng dati ang buhay ng ibang tao ay walang pagbabago. Ang buhay ko lamang ang lumiko sa ibang direksyon. Patuloy na nanginig ang telepono. Kinuha ko at tiningnan ang listahan ng mga palampas na tawag. 57 palampas na tawag. Bahagya akong ngumiti. Sa ika-73 tawag, sinagot ko na. Sa kabilang dulo, sumigaw na agad ang biyenan. Ha, ano ang ginagawa mo? Buksan mo na agad ang card. Nagtiwala ang likod ko sa upuan, walang kulay ang boses. Po, iniinom ko ang kape. Hindi ba nagtatanong ang nanay kung ano ang ginagawa ko? Tanong ko ay bakit mo nalock ang card? Kasi card ko po iyon. Huwag kang sumagalit, buksan mo agad. Tumahimik ako ng ilang segundo, pagkatapos ay mahinahon na nagtanong, kung hindi ko bubuksan, ano po ang mangyayari? Tahimik sa kabilang dulo. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang boses ngunit malamig. Gusto mo bang gawing malaki ang bagay na ito? Ngumiti ako. Isang ngiti na kakaibang para sa aking sarili. Hindi po. Huminto ako ng kaunti. Pagkatapos ay dahan-dahang sinabi ang bawat salita. Nagsisimula pa lamang po ako. Pinatay ko ang telepono. Patuloy pa ring nanginig ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na sinesagot. Ibinaba ko ang tasa ng kape at tumingin sa labas ng bintana. Sa aking isipan, wala na ang kalituhan o ang sakit, isang napakalinaw na pakiramdam na lamang. Kung gusto nilang gawing palabas ang kasal na ito, ako na ang magsusulat ng bagong script. Nang tanghali, hindi na ako bumaba para kumain. Ang bahay sa ibaba ay maingay pa rin tinig ng usapan, tunog ng mga pinggan, ngunit parang naghiwalay na iyon sa akin. Naupo ako sa silid, binuksan ang laptop, at nag-login sa aking bank account. Buo pa rin ang balanse ni ₱1 ay hindi na withdraw. Huminga ako ng magaan. Mabutit nakapag-lock agad ako. Ngunit ang mas nakaakit ng aking pansin ay ang kasaysayan ng pag-access. Isang beses na pag-access sa account mula sa isang hindi kilalang device. Nangyari ito noong nakaraang gabi mismo sa oras na natuklasan ko ang pagkawala ng card. Bahagya akong ngumiti. Hindi lamang ang card ang kinuha nila. Plano nila itong gamitin. Isang malamig na sensasyon ang dumaan sa aking gulugod. Ngunit ngayon, hindi ito takot. Ito ay kaliwanagan. Hindi na ito tungkol sa pag-iingat ng pera. Ito ay pag-agaw ng kontrol. Mga 1:00 ng hapon, malakas na kinatok ang pintuan ng aking silid. Buksan mo, boses ni Daniel. Hindi ako nagmamadali. Isinara ko ang laptop at lumabas para buksan ang pintuan. Nakatayo siya doon, tensyon ang mukha, at sa likod niya ay ang biyenang babae at si Carla. Mabigat ang hangin na parang isang hukuman. Bumaba tayo, makipag-usap. Tumango ako, bumaba sa sala. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sila tatlo, may karagdagang 2 kamag-anak, isang tiyo at isang tiya na nakaupo noong nakaraang araw sa parehong mesa. Tumingin ako ng mabilis at agad na naunawaan. Nais nilang pilitin muli ako. Ngunit ngayon, marami na silang kasama. Hinila ko ang upuan at umupo. Tiklop ang mga kamay, kalmado ang mga mata. Po, ano po ang gustong sabihin ng lahat sa akin? Si Aling Ligaya ay nagsalita muna, walang kunwaring kalambugan pa. Ha, tinatanong ka ng nanay sa huli, bubuksan mo ba ang card? Agad akong sumagot. Hindi po.
Ang dali ng aking sagot ay nagdulot ng isang segundo ng katahimikan sa buong silid. Pagkatapos, tumatawa ang tiya. Ganito talaga ang mga manunugang ngayon, hindi pa natatapos ang kasal ay sumasalungat na. Iniiling ng tiyo ang kanyang ulo. Kung ganito ang pamilya, paano magtatahimik sa hinaharap? Lumingon ako sa kanila. Naniniwala ako na ang pagtahimik ng isang pamilya ay nagsisimula sa paggalang sa isa't isa. Palakpak ng kamay sa mesa ng biyenan. Paggalang ba? Ikaw ba ang may paggalang sa akin? Hindi kumukurap ang aking mata. Kung igagalang mo muna ako po, igagalang ko rin kayo. Ang sinabi iyon ay parang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Biglang tumayo si Daniel. Paano ka nagsasalita? Ang nanay ko iyon. Lumingon ako sa kanya. Ikaw naman, nasa panig mo ako? Natigilan si Daniel at hindi sumagot. Iyon mismo ang pinakamalinaw na sagot. Tumayo si Aling Ligaya at dumaan sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang sundang. Pakinggan mo, kung naging manugang ka na, dapat sundin mo ang mga kaugalian ng bahay na ito. Ang pera na dala mo ay hindi na para sa iyo lamang. Itinuwid ko ang aking ulo. Dahan-dahang nagsalita. Kaya po, tanong ko sa inyo, kung hindi ko ibibigay ang pera, ano po ang mangyayari? Hinangad ng buong silid ang kanilang hininga. Tinitigan niya ako. Ngumiti ng malamig. Huwag kang magrereklamo kung mahirap mong mabuhay dito sa hinaharap. Tumango ako. Opo, naiintindihan ko na. Tumayo ako, walang inaasahan mula sa lahat na gagawin ko ito. Walang pagtalo, walang pag-iyak, walang pakiusap. Tumayo lamang at lumiko. Saan ka pupunta? Humingi si Daniel sa akin. Huminto ako, lumingon, walang kulay ang boses ko. Uuwi ako sa nanay. Nagulat ang buong silid. Ano ang sinabi mo? Lumapit si Daniel. Mag-aalis ka ba? Tiningnan ko siya. Hindi ako aalis. Uuwi lamang ako sa lugar na hindi kinukuha ang aking ari-arian nang walang pahintulot. Parang sampal ang sinabi iyon. Namula ang mukha ni Daniel. Gusto mo bang maghiwalay? Bahagya akong ngumiti. Sa tingin mo ba, tungkol lamang ito sa pera? Hinila ko ang aking maleta mula sa sulok ng silid. Maliwanag na sa aking puso na matagal na akong naghahanda para sa bagay na ito. Mahinahon kong inayos ang bawat damit, bawat gamit sa maleta nang may kakayahang halos nakakatakot. Nakatayo si Aling Ligaya at tinitingnan ako, may asim sa boses. Humayo ka at huwag ka nang bumalik. Huminto ang aking mga kamay, lumingon. Opo, kung magbabalik man ako, hindi na ako babalik sa ganyang kalagayan. Kunot ang noo niya. Ano ang ibig mong sabihin? Hinila ko ang zipper ng maleta at tumingin sa kanya ng diretso. Ibig sabihin, ang susunod na bumalik, ang may hawak ng kapangyarihan. Walang nagdagdag ng kahit isang salita pa. Isang oras pagkatapos, lumabas na ako sa bahay na iyon. Matindi ang init ng araw, mainit ang hangin, ngunit pakiramdam ko ay magaan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 2 araw bilang manugang, nakaramdam ako na makakapaghinga ako. Sumakay ako sa taxi at umalis, at patuloy na nanginig ang telepono. Si Daniel ngayon. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo, pagkatapos ay pinasilent. Lumipas ang kotse. Sa likuran ko, ang isang kasal na nagsimula pa lamang ay may lumabas ng unang bitak. Ngunit alam ko na ito ay hindi pa katapusan, ito ay simula pa lamang ng mas malaking palabas. Huminto ang taxi sa harap ng bahay ng aming pamilya sa Marikina, bandang 3:00 ng hapon. Ang pamilyar na bakal na gate ay nagbukas. Ang malumanay na dagundong nito ay umangkla sa tahimik na espasyo at nagdulot ng pagbabago sa aking kalooban. 2 pa lamang na araw na nakakaraan, iniwan ko ang lugar na ito nakasuot ng baro ng kasal, dala ang pag-asa para sa isang bagong buhay. At ngayon ay narito na akong muli, dala ang maleta at isang kasal na puno ng bitak. Ang unang lumabas ay ang aking nanay. Natigilan siya nang makita niya ako. Bakit ikaw ay nanandito sa oras na ito? Nasaan si Daniel? Hinila ko ang maleta papasok, sinisikap na manatiling kalmado ang boses. Nanandito lang muna ako ng ilang araw, nanay. Ngunit ang aking nanay ay ang taong pinaka nakakakilala sa akin. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata, hindi na nagdagdag pa ng tanong, malumanay na nagsalita. Pumasok ka muna.
Pumasok sa sala, ang lahat ay tulad ng dati, ang pamilyar na sofa, ang mesa ng kape, ang litrato ng pamilya sa dingding. Lahat ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan na kakaiba. Sa sandaling umupo na ako lamang, napagtanto na nanginginig ang aking mga kamay. Inilagay ng aking nanay ang isang baso ng tubig sa harap ko at umupo sa tapat, nagsalita. Pakinggan kita. Ano ang nangyari? Tahimik ako ng ilang segundo, pagkatapos ay isinalaysay ko ang lahat ng sunod-sunod. Mula nang tanungin ng aking biyena ng card, hanggang sa kunin nila ito, at maging ang paglock ko sa card sa harap ng lahat. Hindi sinagot ng aking nanay, nakinig lamang siya, ngunit makikita ko na unti-unting kumukurot ang kanyang mga kamay. Nang matapos akong magsalita, naghari ang katahimikan sa silid. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga ang aking nanay. Nag-aalala na ako, ngunit hindi ko naisip na magiging ganitong kabilis ang lahat. Tiningnan ko siya. Akala ko ay tama ang aking napili. Dahan-dahang umiling siya. Ang pagpili ng tama o mali ay hindi naaalam sa panahon ng pag-ibig. Kailangan mo munang maranasan ang interes ng pera, ang pakialam ng pamilya, bago lumabas ang tunay na katangian. Ibinaba ko ang aking ulo. Bumaba ang boses. Gagalitan mo ba ako, nanay? Tumayo ang aking nanay, lumapit at inakap ako. Ako mismo ang aking gagalitan dahil hindi kita pinigilan ng matagal para makita ng malinaw ang pamilyang iyon. Bahagya akong pumikit. Sa unang pagkakataon mula nang lumakad akong papunta sa bahay ng aking mga biyenan, naramdaman kong maaari akong maging aking sarili. Nang gabing iyon, patuloy na nagriring ang telepono. Hindi isa lamang, marami. Binuksan ko ito. Si Daniel 33 palampas na tawag, si Aling Ligaya 41 tawag, si Carla 17 tawag, at ang natitira ay mga hindi kilalang numero. Bahagya akong natawa. Mabilis talaga. Tiningnan ako ng aking nanay. Sino ang tumatawag? Inilagay ko ang telepono sa mesa. Malamang ay gusto nilang buksan ko ang card. Tumingin siya sa akin. Naging matalas ang mga mata. Ano ang gagawin mo? Tahimik ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahanang nagsalita. Hindi ko bubuksan. Mabuti. Tumango ang aking nanay. Ngunit hindi pa sapat iyon. Nagangalumpong ako. Ano ang ibig sabihin mo, nanay? Umupo siya. Mas mababa ang boses. Iniisip mo ba na gusto lamang nilang ingatan ang pera para sa iyo? Umiling ako. Hindi. Kaya ano sa palagay mo ang susunod na gagawin nila? Nag-isip ako. Isang malamig na pakiramdam ang tumagos sa aking isipan. Maghahanap sila ng ibang paraan para makuha ang pera. Tumango ang aking nanay. Tama. At kung hindi ka handa, mahuhuli ka sa huli. Pumiga ng banayad ang aking mga kamay. Kaya ano ang dapat kong gawin? Tiningnan niya ako. Matatag ang mga mata. Kailangan kang mauna ng isang hakbang. Nang gabing iyon mismo, binuksan ko ang laptop. Muli, sinuri ko ang buong bank account. Pagkatapos ay naglipat ako ng bahagi ng pera sa savings account na may oras na lock, hindi maaaring ma-withdraw bago sa takdang panahon. Ang natitira ay hinati ko sa maraming iba't ibang account. Binago ko ang lahat ng password, i-activate ang two-factor authentication, at nag-register ng live na abiso ng pagbabago ng balanse bawat minuto. Ginawa ko ang lahat ng maingat at buong-buong, na parang nagtatayo ako ng isang bagong linya ng depensa para sa aking sarili. Nang matapos na, umatras ang likod ko sa upuan. Isang napakalinaw na pakiramdam ang lumabas. Hindi na ako ang nasa huli pa. Eksakto 10:00 ng gabi. Nanginig na naman ang telepono. Si Daniel ngayon. Tiningnan ko ito ng ilang segundo, pagkatapos ay sinagot. Nasaan ka? Mabilis ang boses niya. Sa bahay ng nanay. Umuwi ka na, para sa akin. Bahagya akong natawa. Para saan ang pagbabalik? Para makipag-usap. Nagpakaarte ka na. Tahimik ako ng ilang segundo, pagkatapos ay nagtanong. Tinatawagan mo ba ako dahil sa akin o dahil sa card? Tahimik sa kabilang dulo. Nagpatuloy ako. Kung dahil sa akin, tinatanong mo sana kung okay na ba ako. Kung dahil sa card, hindi na kailangang tumawag. Naging magaspang ang boses ni Daniel. Huwag kang mag-interpret na ganyan. Gusto ko lamang na maayos ang lahat ng maayos. Gusto ko rin ng maayos.
Huminto ako ng kaunti, pagkatapos ay dahan-dahan ang sinabi ang bawat salita. Ngunit ang maayos ay hindi nangangahulugang kailangan kong ibigay ang lahat ng pera ko para hawakan ng ibang tao. Kaya ano ang gusto mo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Tahimik ang gabi, ngunit napakaklaro sa aking loob. Gusto ko ng isang kasal na may paggalang, at kung wala iyon, bahagya akong ngumiti. Pipiliin ko ang paraan ng pag-ending ng aking sarili. Lubos na katahimikan sa kabilang dulo. Pinatay ko ang tawag. Inilagay ko ang telepono at tiningnan ang madilim na screen. At sa unang pagkakataon, natanto ko na hindi na ako takot na mawala ang kasal na ito. Dahil ang may hawak na ng baraha ay ako na. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil alam kong may mangyayari ngayon. Ang telepono sa mesa ay tahimik na kakaibang hindi katulad ng nakaraang araw, walang sunod-sunod na tawag, walang mabilis na mensahe. Ang katahimikang iyon mismo ang nagpaalerto sa akin. Bumaba ako, handa na ang agahan ng aking nanay, ngunit ang kanyang tingin sa akin ay may pagmumuni-muni. Darating sila. Natigilan ako. Iniisip mo ba iyon, nanay? Hindi lang iniisip, ibinaba niya ang tasa. Sigurado. Umupo ako. Dahan-dahang kumain ng tinapay. Kung gayon, naghihintay din ako sa kanila. Tiningnan niya ako. Bahagyang tumango. Tandaan ang isang bagay, hindi ka na kailangang mataas ang boses. Ang taong kalmado ang siyang may kalamangan. Ngumiti ako. Naiintindihan ko na, nanay. Eksakto 9:00 ng umaga, tumunog ang kampanilya ng pinto. Hindi mabilis, hindi nagmamadali, ngunit matatag. Nagkatitigan ako at ang aking nanay ng isang segundo, pagkatapos ay tumayo siya para buksan ang pinto. Nang mabuksan ang pinto, parang dumating ang hangin mula sa labas. Nakatayo doon si Aling Ligaya, ang mukha ay buo ang makeup, ngunit hindi natatakpan ang tensyon. Sa tabi niya si Daniel, nakasuot ng maayos na polo, ngunit ang kanyang mga mata ay may hayag na pagkayamot. Sa likuran si Carla, nakabalot ang mga kamay, tumingin-tingin parang sinusuri ang lugar, walang bumati, walang nagngiti. Nakatayo ng tuwid ang aking nanay. Pasukan na kayo. 3 silang pumasok, ang sala ay biglang lumitit, kahit ang laki ay hindi nagbago. Magkatapat na umupo ang dalawang panig, ang hangin ay puno ng tensyon tulad ng nakalawit na kawad. Ako ang nagsalita muna. Po, dumating na kayo. May kailangan ba kayong sabihin sa akin? Si Aling Ligaya ay nagsalita nang wala ng palibot-libot, ang boses ay hindi na nagpapanggap. Ha? Tinatanong ka ng nanay sa huli, bubuksan mo ba ang card? Agad akong sumagot. Hindi po. Ang matatag na sagot ay nagdulot ng isang segundo ng katahimikan sa silid. Pagkatapos, tumatawa ang tiya. Ganito talaga ang mga manunugang ngayon. Hindi pa tapos ang pagdating ay sumasalungat na. Lumingon ako sa kanila. Sa palagay ko, ang pagtahimik ng isang pamilya ay nagsisimula sa paggalang sa isa't isa. Palakpak ng kamay ng biyenan sa mesa. Paggalang. May paggalang ka ba sa akin? Hindi kumukurap ang aking mata. Kung igagalang kayo sa akin muna, igagalang ko rin kayo. Parang nagbuhos ng gasolina sa apoy ang sinabi iyon. Biglang tumayo si Daniel. Paano kang nagsasalita? Sa nanay ko kang nakikipag-usap. Lumingon ako sa kanya. Ikaw naman, nasa panig ng sino ka? Natigilan si Daniel at hindi sumagot. Ang katahimikang iyon mismo ang pinakamalinaw na sagot. Tumayo si Aling Ligaya at lumapit sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay matalas. Pakinggan mo, kung naging manugang ka na, dapat sundin mo ang mga kaugalian ng bahay na ito. Ang pera na dala mo ay hindi na para sa iyo lamang. Itinuwid ko ang aking ulo. Kung gayon, tanong ko sa inyo, tanong mo, kung hindi ko ibibigay ang pera, ano po ang mangyayari? Hinawakan ang buong silid ng hininga. Tinitigan niya ako, ngumiti ng malamig. Huwag kang magrereklamo kung mahirap kang mabuhay dito sa hinaharap. Tumango ako. Opo, naiintindihan ko na. Tumayo ako, walang nag-asahang gagawin ko ito. Walang pakikipagtalo, walang pag-iyak, walang pakiusap. Tumayo lamang at lumiko. Saan ka pupunta? Tinawag ako ni Daniel. Huminto ako, lumingon, walang kulay ang boses. Alis na po ako. Nagulat ang buong silid. Ano ang sinabi mo?
Lumapit si Daniel. Aalis ka? Tiningnan ko siya. Hindi ako aalis ng ganap. Umaalis lamang ako sa lugar na hindi binabago ang aking ari-arian. Parang sampalang sinabi iyon. Namula ang mukha ni Daniel. Gusto mo bang maghiwalay? Bahagya akong ngumiti. Iniisip mo ba na tungkol lamang sa pera ang lahat ng ito? At ngayon, inilabas ng aking nanay ang isang makapal na folder ng mga papeles at inilagay sa harap ni Aling Ligaya. Kung nagsasalita na kami ng malinaw, magsasalita rin ako. Binuksan niya ang folder. Ito ang titulo ng kondo na nakarehistro sa pangalan ng aking anak. Ito ang kontrata ng kanyang investment. At ito ang bank statement niya. Nagulat ang 3 taong nasa harap. Tinitigan ng aking nanay ang lahat sa kanila. Matatag ang boses. Ang aking anak ay hindi kailangang umasa sa sinuman para mabuhay. Nag-asawa siya upang magkaroon ng pamilya, hindi para mawala ang lahat ng taglay niya. Tiningnan ko ang aking nanay, bumigat ang aking puso. Sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ko hindi ako nag-iisa. Napigulan ni Aling Ligaya ang kanyang mga kamay, nagbago ang kanyang mga mata, hindi na pagpilit, kundi pagkalkula. Tiningnan niya ako, bumaba ang boses. Ha, mali ang iyong dinadaanan. Bahagya akong ngumiti. Maaari po. Huminto ako ng kaunti, pagkatapos ay nagsalita. Ngunit alam ko kung saan ako pupunta. Ang pagtitipon noong araw na iyon ay walang konklusyon, ngunit lahat ay nakaunawa ng isang bagay, pumasok na ang palabas sa bagong yugto, at sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makakakita sa akin bilang isang madaling mapigilan na manunugang. Pagkatapos ng paghaharap na iyon, ang aming bahay ay naging kakaibang tahimik, walang sunod-sunod na ring ng telepono, walang sisi at banta. Ngunit ang katahimikang iyon mismo ang nagpaalerto sa akin ng higit pa kaysa dati. Mabuti na alam ko, hindi sila uri ng taong madaling sumuko. Pagkatapos ng 2 araw, habang nagtatrabaho ako sa bahay, nakatanggap ng mensahe ang aking telepono mula kay Daniel. Gusto kong makausap kita ng maayos. Nang walang nanay, tiningnan ko ang linya ng mensahe ng ilang segundo, walang emosyon, walang pag-aalangan. Sumagot ako. Saan? Nang hapon na iyon, pumunta ako sa isang tahimik na coffee shop. Nakarating na si Daniel doon. Nakasuot siya ng puting polo, pagod ang mukha, may kapansini-pansing itim sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang mga mata ay may kalkulasyon pa rin. Inihila ko ang upuan at umupo sa kabila, walang bati, walang ngiti. Ano ang gusto mong sabihin? Bumuntong hininga si Daniel. Bumaba ang boses. Ha, sa tingin ko, parehong mainit tayo ng mga araw na iyon, at ang bagay na ito ay hindi dapat palakihin pa. Humigop ako ng tubig. Hindi dapat palakihin para kanino? Para sa ating dalawa, para sa kasal na ito. Ibinaba ko ang baso. Nagsimula ang kasal na ito sa pagkuha ng aking card ng iyong pamilya nang walang pahintulot. Sa tingin mo ba ay normal iyon? Tahimik si Daniel ng ilang segundo, pagkatapos ay nagsalita. Tinatanggap ko na medyo mabilis ang ginawa ni nanay, ngunit mabuti naman ang intensyon niya. Bahagya akong natawa. Mabuti ngunit hindi ninyo tinanong ang aking pahintulot. Kunot ang noo niya. Kailangan mo bang maging ganyan? Kung ibinigay mo na ang card, mula pa sa simula, hindi na sana ito nangyari. Tiningnan ko siya, ngayon ay wala na akong sorpresa. Kaya, ikaw ay nagsisisi sa akin. Nagmamadaling nagsalita si Daniel. Hindi, ang ibig ko ay kung kaunti ka lamang naging malambot, naiiba na sana ang lahat. Tumango ako. Oo, tama. Inihilig ang aking katawan pasulong, mahinahon ang boses. Kung naging malambot ako, ngayon ay nasa kamay na ng nanay mo ang 300,000 piso. Natahimik si Daniel. Naging malamig ang hangin sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbago ang tono niya. Mas mahinahon, mas malumanay. Ha, hindi ko gustong mawala ka. Tiningnan ko siya. Ang salitang iyon, kung 1 linggo na ang nakaraan, ay siguro ay nagpakilos sa akin. Ngunit ngayon, ayaw mong mawala ako o ayaw mong mawala ang pera. Palakpak ng kamay sa mesa si Daniel. Nagpakaarte ka na naman. Hindi ako natinag. Tinatanong ko lamang ang bagay na ayaw mong sagutin. Tahimik si Daniel,
Pagkatapos ay umatras ang likod sa upuan at bumuntong hininga. Sige, sabihin ko na, ng tuwiran. Tiningnan ko siya. May pinansyal na kahirapan ang nanay ko. Ang kumpanya ng tatay ko ay kulang sa kapital. Isang proyekto ang natigil kung hindi makahanap ng pondo, malaking problema iyon. Bahagya akong nagtangkilik ng kilay. Kahirapan? At kaya, kunin ang pera ng bagong kasal na manunugang. Naggiit ang boses ni Daniel. Hindi iyon kunin hiramin. May bayad iyon. May papel ba? May takdang panahon? May interes? Ganap na katahimikan ni Daniel. Tumango ako. Kung wala, hindi iyon hiramin. Umatras ako sa upuan. Iyon ay pag-agaw. Kumikitid ang mga mata ni Daniel, nagsisimulang lumabas ang pagkayamot sa kanyang mukha. Lagi ka bang ganyang mapanuri? Ngumiti ako. Hindi. Malinaw lamang ako. Huminto ako ng kaunti. At hindi ko hahayaang maging gamit ako ng sinuman. Naging puno ng tensyon ang hangin sa aming pagitan, tulad ng nakalawit na kawad. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Daniel ng tahimik. Kung mangako akong ibabalik ang pera, maisasaalang-alang mo ba iyon? Matagal akong tumingin sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong, anong pangako ang ibinibigay mo? Mga salita. Umiling ako. Hindi ako magtitiwala sa iyon. Biglang yumuko si Daniel. Bumaba ang kanyang boses. Ha, kung wala ang perang iyon, talagang magiging napakahirap ng sitwasyon namin. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi na may kumpiyansa. Ngunit sa halip na malambot ang aking puso, mas malinaw na lamang ang nakita ko. Tama ako. Tumayo ako. Nagangalumpong si Daniel. Saan ka pupunta? Kinuha ko ang aking bag. Uuwi na. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Tumingin ko sa kanya. Nasagot ko na. Kailan? Nang ilak ko ang card, lumiko ako at lumakad palayo. Ngunit ilang hakbang pa, huminto ako, hindi lumingon, nagsalita lamang. Daniel, kung talagang gusto mong maligtas ang pamilya mo, gawin mo ito sa iyong sariling paraan. Huwag gamitin ang pamilya bilang dahilan para pilitin ang iba na magsakripisyo. Nagpatuloy akong lumakad nang hindi lumingon. Nang hapon na iyon, pagkabalik ko sa bahay, tiningnan ako ng aking nanay, iisang tanong lamang, kumusta? Ibinaba ko ang bag, bahagya akong ngumiti. Nagsimula nang magsabi ng katotohanan ang mga iyon. Ikaw naman? Umupo ako. Kalmado ang mga mata. Ako rin. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop, sumulat ng email, ipinadala sa bangko at sa isang law office. Nang pinindot ang send, bahagya akong ngumiti. Iniisip nila na nagtatanggol lamang ako. Hindi nila alam naglagay na rin ako ng bagong hakbang. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Hindi na pagtatanggol, hindi na sitwasyon ng pagiging nasa huli, kundi pagiging aktibo. Naghanda ako ng kape, binuksan ang laptop. Mayroon ng reply mula sa bangko at sa law office sa inbox ko. Binasa ko ang bawat linya. Nagiging mas matalas ang aking mga mata. Lahat ay malinaw kung kailangan, maaaring dalhin ang bagay na ito ng mas malayo pa kaysa sa inaasahan nila. Eksakto 9:00 ng umaga, nanginig ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, "Hello, ito ba si Ma'am ha? Nandito sa bangko. Tumatawag kami para kumpirmahin ang isang nabigong transaksyon mula sa inyong account noong 2 araw na nakaraan." Bahagya akong ngumiti. Opo, tama. Sabihin na ninyo, isang beses na maling password. Maraming beses mula sa hindi kilalang device na temporary lock na namin ang access. Kailangan pa ba ng tulong? Dahan-dahan ang aking sagot. Hindi po. Ngunit pakitala ninyo iyon ay hindi autorisadong pag-access. Medyo nag-aalangan ang kabilang dulo. Opo, ire-record na namin ang impormasyon. Maraming salamat. Pinatay ko ang tawag, ibinaba ang telepono. Isang piraso ng puzzle ang nagkasya. Sa tanghali, nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kung hindi mo bubuksan ang card, huwag kang magrereklamo kung gagawin ng bahay na ito ang malaki. Nabasa ko ito, walang sagot, screenshot na lamang at inimpok. Nang hapon na iyon, pumasok ang aking nanay sa silid, matatag ang mga mata. Ha? Ang pamilya ng dating asawa mo ay nagsasalita sa mga kamag-anak.
Sinasabi nilang ikaw ay maramot, hindi maalam, hindi angkop maging manugang. Nagtaas ako ng aking ulo, pagkatapos ay natawa. Isang malumanay na tawa, ngunit puno ng puna. Sa wakas ay ginamit na nila ang ganitong paraan. Tiningnan ako ng aking nanay. Ano ang gagawin mo? Isinara ko ang laptop. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang tinatawag na paglalaki ng bagay. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Daniel. Agad siyang sumagot. Ha? Bukas, 10:00 ng umaga babalik ako sa inyong bahay. Tahimik sa kabilang dulo. Gusto kong makipag-usap ng malinaw ng isang beses. Nagmamadaling nagsalita si Daniel. Sige, hihintayin kita. Pinatay ko ang tawag. Kinabukasan, nagbihis ako ng simpleng ngunit maayos na damit. Banayad ang make-up, nakatali ng maayos ang buhok. Hindi para maging maganda, kundi para walang makapaghamak sa akin. Pumasok ako sa bahay ng aking mga biyenan. Bumukas ang pinto. Katulad pa rin ng dating kapaligiran, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nasa huli. Sa sala si Aling Ligaya, si Daniel, si Carla, at ilang kamag-anak pa. Tinitingnan nila ako, hindi magiliw ang mga mata, ngunit hindi ako pinapansin. Diretso akong pumasok. Umupo. Dumating ako para makipag-usap. Tumatawa, nang malamig si Aling Ligaya. Sa wakas, nakabalik ka rin. Tiningnan ko siya. Nabalik ako ngunit hindi para humingi ng tawad. Agad na nagbago ang hangin. Kung gayon, para saan ka dumating? Naggiit ang boses niya. Ibinaba ko ang bag ko sa mesa, binuksan, at inilabas ang isang makapal na folder ng mga papeles na inilagay sa harap nila. Ito ang opisyal na record ng hindi autorisadong pag-access sa aking account. Nagulat ang buong silid. Nagpatuloy ako. Malinaw ang bawat salita. Ito ang mensaheng nagbabanta na natanggap ko. At ito ang legal na konsultasyon. Biglang tumayo si Aling Ligaya. Ano ang ginagawa mo? Tiningnan ko siya, malamig ang mga mata. Pinoprotektahan ko ang aking sarili. Lumapit si Daniel, nag-aalarmang ang boses. Ha, nagpakaarte ka na naman. Ano ang gagawin mo? Ipapatalo ang pamilya ko. Ngumiti ako. Kung kailangan. Naghari ang katahimikan sa buong silid. Walang sinuman ang nag-asahan, walang sinuman ang nag-aakalang makakarating ako sa hakbang na ito. Tumayo ako, tiningnan ang bawat isa. Sinasabi ko ng malinaw ang pera ay sa akin. Walang karapatang kunin ito, walang karapatang pilitin. Huminto ako. Kung magpapatuloy pa, tumingin ako ng diretso kay Aling Ligaya. Hindi na tayo makikipag-usap sa loob ng bahay. Pakikipag-usap na tayo sa pamamagitan ng batas. Namutla ang mukha ni Aling Ligaya, nawala ang salita ni Carla. Nakatayo si Daniel nang wala ni isang masamang salita. Kinuha ko ang bag ko. Lumiko. Ngunit bago lumabas sa pinto, huminto ako. Hindi lumingon. Nagsalita lamang ng isang pangungusap. Mula ngayon, hindi ako ang natatakot na mawala ang pamilyang ito. Nagpatuloy akong lumakad. Dapat matakot ang pamilyang ito na mawala ako. Nagsara ang pinto sa aking likuran. Matindi ang init ng araw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nakakaramdam ng bigat dahil alam ko, nilipat ko na ang laro. Pagkatapos ng araw na iyon, nagbago ang lahat ng mas mabilis pa kaysa sa aking inaasahan. Wala nang mga direktang banta, wala nang sunod-sunod na tawag, ngunit isang bagay ang nagsimulang lumabas, mga tsismis. Pagkatapos ng 2 araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang lumang kaibigan. Ha, okay ka ba? Okay naman? Bakit? Narinig ko, may sinasabi tungkol sa iyo, sinasabi ng mga taong kasama ng pamilya ng asawa mo na hindi ka marunong, ayaw mong tulungan ang pamilya ng asawa sa mahirap na panahon. Tahimik ako. At sinasabi rin nilang mayabang ka dahil sa pera, kaya hinahiya mo ang pamilya ng asawa. Bahagya akong ngumiti. Sino ang nagsabi? Mga kakilala sa panig ng asawa mo, kumakalat na sa lahat. Pinatay ko ang tawag. Walang sorpresa. Kumpirmasyon lamang ng isang bagay na hinulaan ko na. Lumipat na sila sa pag-atake sa dangal. Nang gabing iyon, naupo ako sa silid. Binuksan ang telepono, Facebook, ang mga grupo ng mga kakilala. Kahit hindi na humingi, nakakita na ako ng mga nagtatago na post na may mga palihim na sinasabi. Ang mga manunugang ngayon, may pera,
ngunit hindi marunong. Nag-asawa na ng kilalang iyon, lumabas na ang tunay na ugali. Walang binanggit na pangalan, ngunit alam ng lahat na tungkol sa akin. Ibinaba ko ang telepono, hindi galit, hindi malungkot, malamig lamang. Pumasok ang aking nanay. Nakita mo na ba? Tumango ako. Umupo siya sa tabi ko. Ano ang gagawin mo? Tahimik ako ng ilang segundo, pagkatapos ay nagtanong, Nanay, kung manatili akong tahimik, hihinto ba sila? Tiningnan niya ako. Hindi. Kung magpaliwanag ka, bubulukin nila ito. Tumango ako. Kung gayon, iisang paraan na lang ang natitira. Kinabukasan, nag-post ako ng isang piece walang paliwanag, walang emosyon, katotohanan lamang. Hindi ko sana sinasabi ito, ngunit kapag binubulok ang katotohanan, kailangan kong maging malinaw. Ang pera sa card ay ang ibinigay ng aking mga magulang para sa akin. Hindi ko tinanggihan ang pagtulong sa pamilya ng asawa ko, tinanggihan ko lamang ang pagiging kunin ang aking ari-arian nang walang pahintulot. Kung sino ang tama at sino ang mali, nagtitiwala akong mauunawaan ng mga nagbabasa. Walang iniakusahan, walang inatake, isang pahayag lamang. Hindi pa nakalipas ang isang oras, daan-daang reaksyon na. Nagsimulang lumabas ang mga komento, tama na, hindi maayos kung ganyan ang pamilya ng asawa. May mga nagtatangkilik, may mga nag-aalaga ng usapan, ngunit ang pinakamahalagang bagay hindi na one-sided ang kwento. Nang hapon na iyon, nanginig ang telepono si Carla. Sinagot ko, ano ba ang ginagawa mo? Nagalit ang kanyang boses. Nagsasabi ako ng katotohanan. Binibigyan mo ng sama ng loob ang aming pamilya. Bahagya akong ngumiti. O kaya naman, ang katotohanang iyon ang nagbibigay ng sama ng loob. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag nang gawin noon pa. Tahimik sa kabilang dulo ng ilang segundo, pagkatapos ay pinatay ang tawag. Wala pa 10 minuto, tumawag na si Daniel. Burahin mo ang post. Malamig ang boses niya. Bakit? Pinapalala mo ang lahat ng bagay. Nagtanong ako, pinapalala para kanino? Para sa pamilya mo. Huminga ng malalim. Noong sinasabi nila ang masama tungkol sa iyo, naramdaman mo bang pinapalala iyon? Tahimik si Daniel. O kaya naman, normal lang iyon para sa iyo? Walang sagot tulad ng dati. Nagpatuloy ako. Hindi ako umaatake, nagtatanggol lamang ako ng aking sarili. Ngunit sinasabi mo ring pinapalala ko ang sitwasyon. Naggiit si Daniel. Ha, napakalayo mo na ng punta. Tahimik ako ng isang segundo, pagkatapos ay nagsalita. Hindi. Nag-aabay lang hanggang sa katapusan. Pinatay ko ang tawag. Ibinaba ang telepono. Nang gabi, tiningnan niya ako ng aking nanay. Mas mabigat ang mga mata. Hindi ka ba natatakot? Umupo ako ng nakaatras sa upuan. Natatakot saan? Na mawala ang kasal na ito. Tahimik ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti. Kung ang isang kasal ay kailangang iingatan sa pamamagitan ng tahimik na pagtanggap ng lahat, hindi ito karapatang itakot na mawala. Sa labas, nagsimulang umulan. Ang mga patak ng ulan ay bumagsak sa bubong ng regular, malamig. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa aking puso ay wala ng kalituhan, isang katiyakan na lamang. Ang katotohanan ay may kapalit na presyo palagi at handa na akong magbayad. Nang gabing iyon, ang kalangitan ng Marikina ay mausim. Nakaupo ako sa isang sulok ng sala, tumingin sa bintana. Ang ulan ay nagsimula nang bumagsak ng maigi. Kamakailan pa lamang natapos ang aking pagkikita kay tatay ni Daniel, si Mang Ramon Cruz, sa isang coffee shop malapit sa opisina niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang miyembro ng pamilya na hindi nagsisikap na kontrolin ako, hindi naghahanap ng paraan para pilitin ako, isa lamang na tunay na gustong ayusin ang problema. Ngunit sa sandaling iyon, mas malinaw ko ring naunawaan ang isang bagay. Hindi lahat ay masama, ngunit kapag ang taong may kapangyarihan ay nagkamali, lahat ay magkakamali. Tumayo ako at umalis sa coffee shop. Nagsimulang humihip ng mas malakas ang hangin, nagtatakwil ng alikabok at tuyong dahon sa kalsada. Maingay pa rin ang lungsod, marami pa ring sasakyan, ngunit sa aking kalooban ay isang kakaibang katahimikan. Hindi pagod katinuan. Nang gabing iyon, pagdating ko sa bahay,
nanginig ang telepono mensahe, hindi mula kay Daniel, hindi mula sa biyenang babae, kundi mula sa isang hindi kilalang numero. Iniisip mo bang nanalo ka na? Tiningnan ko ang linya ng ilang segundo, hindi na kailangang magtanong, alam ko na kung sino. Hindi ako sumagot, screenshot na lamang at inimpok. Wala pang 5 minuto, dumating ang isa pang mensahe. Kung magpapatuloy ka, huwag kang magrereklamo kung hindi na namin papansinan ang mukha ng sinuman. Nabasa ko ito, bahagya akong ngumiti. Mga banta, sa wakas ay inilabas na nila ang tunay na baraha. Kinuha ko ang telepono at nag-type ng maiksing linya. Hindi ako kailanman nangailangan ng sinuman na magpahalaga sa akin. Sent. Ilang segundo pa lamang, nagri-ring na ang telepono. Ang pangalan ni Aling Ligaya. Tiningnan ko ang screen, pagkatapos ay sinagot. Ha, ang boses niya ay tumaas, hindi na kayang pigilan ang pagkakaroon ng kalmado tulad ng dati. Ano ba talaga ang gusto mo? Nag-atras ang likod ko sa upuan, walang kulay ang boses. Namumuhay ako ng aking buhay po. Huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Binibigyan mo ng masamang pangalan ang aming pamilya. Bahagya akong natawa. Nagsasabi lamang ako ng katotohanan. Ang iyong katotohanan ay nagpapamali ng pangkaunawaan ng iba. O kaya naman, dati ay gusto ng lahat na naiintindihan ang lahat sa isang paraan lamang. Tahimik sa kabilang dulo ng isang tibok ng puso. Pagkatapos ay naging mas malamig ang boses niya. Sa tingin mo ba, kapag naprotektahan mo ang pera, nanalo ka na? Tumingin ako sa labas ng bintana, nagsisimula ng umulan. Hindi ako kailanman naglaro para manalo. Huminto ako ng kaunti. Hindi ko lamang tinatanggap na matalo ng walang dahilan. Tumatawa ng malamig si Aling Ligaya. Bata ka pa, hindi mo mauunawaan. Ang pamilya ay hindi lugar para makipagtalo. Agad akong sumagot. Tama, ang pamilya ay hindi lugar para makipagtalo. Itinuwid ko ang aking ulo, bumaba ang boses. Ngunit hindi rin ito lugar kung saan ang isang tao ay palaging nagtatalo. Naging mabigat ang hangin sa kabilang dulo, pagkatapos ay nagsalita siya ng isang bagay. Kung gayon, ano ang gusto mo? Ang tanong na iyon, hinihintay ko ito ng matagal na. Tumayo ako, lumabas sa balkonahe. Mas malinaw na ang pagbagsak ng ulan, bawat patak ay tumatama sa railing nang may katahimikang maririnig. Dahan-dahan akong nagsalita. Gusto ko na huminto na ang lahat. Huminto ang pagkuha ng pera ko nang walang pahintulot. Huminto ang pagsasabi ng masama sa likod ko. At huminto ang pagtrato sa akin bilang isang taong kailangang sumunod sa lahat ng paraan ng iba. Tahimik sa kabilang dulo. Sa pagkakataong ito, mas matagal kaysa karaniwan. Pagkatapos ay nagsalita siya. Bumaba ang boses. Kung humingi ng tawad ang nanay, hihinto ka ba? Pumikit ako ng isang segundo. Ang tanong na ito ay katulad ng tanong ni Mang Ramon, ngunit ibang-iba ang pakiramdam. Binuksan ko ang aking mga mata, tumingin sa harapan ng ulan. Ang humingi ng tawad ay hindi para makakuha ng katahimikan ko. Huminto ako, kundi dapat dahil talagang nakikita ng nanay na nagkamali. Walang sagot. Alam ko na sa kabilang dulo ng linya, sa unang pagkakataon, ang babae ay wala nang maipagamit na salita. Nagdagdag ako ng huling pangungusap. At dapat maunawaan ng nanay ang isang bagay, hindi ako natatakot na mawala ang pamilyang ito. Bahagya akong ngumiti. Ngunit dapat matakot ang pamilyang ito na mawala ako. Pinatay ko ang tawag. Mas malakas na ang ulan. Nakatayo ako doon, tumingin sa labas. Kalmado ang puso na kakaiba, wala ng galit, wala ng sakit, isang katiyakan na lamang. Sa kabila ng lungsod, marahil sila ay nagtitipon, marahil nagkakalkula, marahil naghahanap ng paraan para ibalik ang laro, ngunit alam ko na sa pagkakataong ito, hindi na ako isang piyesa ng laro. Pumasok ako sa loob, isinara ang pinto, ibinaba ang telepono sa mesa, isang bagong abiso ang lumabas. Email mula sa abogado, susunod na hakbang opisyal na mungkahi. Tiningnan ko ang linya, bahagya akong ngumiti. Dumating na ang oras na tapusin ang larong ito, at sa pagkakataong ito, pipiliin ko kung paano ito matatapos. Kinabukasan, kakaibang klaro ang panahon. Pagkatapos ng ulan noong gabi, lumamig ang hangin, at ang liwanag ng araw ay tumatagos sa bintana na pumapalo sa mesa
kung saan bukas pa rin ang laptop ko, may email mula sa abogado. Naupo ako, binuksan ang email, binasa ang bawat linya, nagiging mas matalas ang aking mga mata. Sa kaso ng patuloy na pagpilit ng pamilya ng asawa, maaring mag-send ng legal na babala, itago ang ebidensya ng hindi autorisadong pag-access, magsimula ng proseso ng annulment o mutual agreement, protektahan ang lahat ng personal na ari-arian ayon sa batas. Bahagya akong pumikit, malalim na hininga. Sa loob lamang ng ilang araw, ang isang kasal na iniisip na magsisimula sa kaligayahan ay dumating na sa punto na kailangan ng abogado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakaramdam ng sakit. Napakalinaw ko. Isinara ko ang laptop, tumayo, tumingin sa sarili ko sa salamin. Ang mukha ko ay hindi na ang babaeng kasal na 3 araw na ang nakakaraan, isang babaeng dumaan sa isang matinding pagkabigla na sapat para magising. 9:00 ng umaga, nanginig ang telepono si Daniel. Tiningnan ko ito, hindi umiwas. Sinagot ko. Mas mababa ang boses niya, wala nang galit, wala nang pagpilit. Gusto kitang makita. Nagtanong ako. Para saan? Para tapusin. Tahimik ako ng ilang segundo, pagkatapos ay tumango. Saan? 1 oras pagkatapos, magkahapat na kami umupo sa isang maliit na opisina. Hindi coffee shop. Hindi bahay-opisina ng abogado. Nakarating na si Daniel bago ko. Nakaupo siya doon, magkakabit ang mga kamay, mas mabigat ang mga mata. Sa mesa ay may folder ng mga papeles. Pumasok ako, umupo, walang bati, walang tanong. Tumingin ang abogado sa aming dalawa. Nagkasundo na ba kayong dalawa? Walang agad na sumagot. Si Daniel ang nagsalita muna. Sumasang-ayon ako sa annulment. Magaan ang sinabi ngunit matatag. Tumingin ako sa kanya walang sorpresa. Lumingon ang abogado sa akin. Ikaw naman. Tumango ako. Ganoon din ako. Walang pagtatalon, walang pagbabago ng isip. Binuksan ng abogado ang folder dahil wala pang mga anak ang inyong dalawa at malinaw na ang paghihiwalay ng ari-arian. Mabilis ang proseso. Pumirma na lamang kayo dito. Kinuha ko ang ballpen, tiningnan ang linya ng salita. Kasunduan sa annulment. Isang maikling sandali. Naalala ko ang araw ng kasal, ang maputing baro ng kasal, ang ngiti ng aking nanay, ang pangako ni Daniel. Pagkatapos ay pumirma ako, matatag ang guhit, hindi nanginig. Pumirma si Daniel pagkatapos ko, mas mabagal ngunit hindi rin nag-atubili. Isinalara ang folder. Tumango ang abogado. Tapos na. Simpleng salita. Ngunit tinatapos ang isang buong kasal. Tumayo kami at lumabas. Walang sino man ang pumigil sa isa't isa, walang bigyan mo pa ako ng pagkakataon, katahimikan lamang. Bago umalis, tinawag niya ako ni Daniel. Huminto ako, hindi lumingon. Humihingi ako ng tawad, iniisip ko na tungkol sa pera ang lahat. Ngayon ko lang naunawaan kung nasaan ang aking pagkakamali. Lumingon ako sa kanya. Nagkamali ka. Hindi dahil sa pera. Dahan-dahan akong nagsalita, kundi dahil tumahimik ka noong pinakakailangan ko ng pagtataguyod mo. Yumuko si Daniel, walang nasabi. Hindi ko na siya sinisi, wala na akong pagsisisi. Isang huling pangungusap na lamang ang nasabi ko. Tama na tayo dito. Lumiko ako. Bumukas ang pinto, sumikat ang araw, napakaliwanag. Lumabas ako. Malalim na huminga sa pagkakataong ito. Hindi na bilang isang babaeng kasal, hindi bilang isang manugang, bilang aking sarili lamang, at sa aking likuran, isang kasal ay nagsara na. Ngunit sa aking harapan, isang bagong buhay, ang nagsisimula pa lamang. Nagsara ang pinto ng opisina ng abogado sa aking likuran. Ang banayad na buhos nito ay tumalab sa aking isipan tulad ng isang pangwakas na tuldik. Nakatayo ako nang walang galaw sa labas ng hallway ng ilang segundo, hindi nagmamadali, hindi lumingon, nanatili lamang at naramdaman. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, naramdaman kong tahimik ang lahat, wala ng sigalot, wala na ang mga mata na nagpipilit, wala na ang pakiramdam ng nakabaon sa isang sulok. Lumabas ako, ang liwanag ng tanghali ay bumagsak sa kalsada, napakaliwanag. Ang mga taong dumadaan ay marami pa rin. Maingay pa rin ang mga sasakyan,
Hindi alam ng mundong ito sa labas na nagtapos ang isang kasal at hindi naman kailangang malaman ng sinuman. Dahan-dahan akong lumakad at sa bawat hakbang ay parang humahanga ang bigat. Nanginig ang telepono, tiningnan ko. Hindi si Daniel, hindi ang pamilya ng asawa, ang aking nanay. Tapos na ba, anak? Malambot ang boses niya sa kabilang dulo, ngunit maririnig ko ang pag-aalala. Ngumiti ako kahit hindi niya nakikita. Opo, tapos na. Isang maikling katahimikan, pagkatapos ay nagtanong ang aking nanay, okay ka ba? Huminto ako sa gitna ng daan, tumingin sa mga taong dumaraan. Ang tanong na iyon iniisip ko na hindi ko masasagot, ngunit ngayon ay malinaw ang sagot ko. Opo, okay ako. Sa kabilang dulo, walang sinabi, isang banayad na hininga lamang. Umuwi ka na, anak. Nagluto na ako. Opo. Pinatay ko ang tawag. Umuwi. Dalawang salitang simple, ngunit nagpainit sa aking puso. Nang hapon na iyon, pagdating ko sa bahay, bumukas ang pamilyar na pintuan, umangkla ang amoy ng pagkain sa hangin, nakalikod na nakatayo ang aking nanay sa kusina. Nakabalik ka na ba? Opo. Hindi siya agad lumingon. Nagsalita lamang. Hugasan mo ang kamay mo, kumain na tayo. Nakatayo ako roon ng ilang segundo, pagkatapos ay lumapit at niyakap siya mula sa likod. Nagulat ang aking nanay. Okay na po ako, nanay. Nasabi ko ng mahinahon. Isinalagay niya ang kamay sa aking kamay. Hindi na kailangang maraming salita, iyon ay sapat na. Ang hapunan ng gabing iyon ay napakasimple, pritong isda, nilaga na gulay, isang plato ng piniritong itlog, ngunit ito ang pinakamasarap na kainan sa maraming araw. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil wala ng pagod, wala ng pagpapanggap, wala ng kailangang maging maayos para sa sinuman. Nang gabi, naupo akong mag-isa sa silid. Pamilyar ang silid, pamilyar ang kama, lahat ay tulad pa rin ng dati, noong hindi pa ako nag-aasawa, isang bagay lamang ang nagbago. Ako, binuksan ko ang telepono, pinagliwanagan ang mga lumang mensahe, mga litrato ng kasal, mga palitan ng chat, mga pangako. Tiningnan ko ang mga ito nang hindi agad binubura. Pagkatapos ng ilang sandali, pina-off ang screen. Hindi na kailangan pang burahin, hindi na kailangan pang ingatan dahil wala nang silbi ang mga bagay na iyon. Nagliwanag na naman ang telepono, isang bagong mensahe. Mula kay Daniel. Alam kong huli na ang lahat ng sasabihin ko, ngunit gusto ko pa ring sabihin nagkamali ako. Tiningnan ko ang mga salita, walang emosyon, walang galit, walang kalungkutan, payapa lamang. Hindi ako sumagot. Ibinaba ang telepono. Sa labas ng bintana, humihip ang banayad na hangin, hindi na umuulan, hindi na madilim. Lumabas ako sa balkonahe, tumingin sa kalangitan. Isang napakamalinaw na pakiramdam ang lumabas sa aking puso. Lahat ay natapos na, ngunit hindi nawala, kundi nabigo. Nabigo ang kalayaan, nabigo ang kapayapaan, at nabigo ako muli sa aking sarili. Bahagya akong ngumiti. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng lahat, ang ngiti na iyon ay talagang sa akin. Isang linggo, pagkatapos ng pagpirma ng annulment, ang aking buhay ay bumalik sa normal ng kamangha-manghang bilis. Hindi maingay, walang kaguluhan, walang mga alon ng emosyon tulad ng aking inisip. Nagigising ako ng alas 6 ng umaga, hindi dahil may tumatawag, hindi dahil kailangang maging manugang, kundi dahil gusto ko. Naghahanda ako ng kape, nauupo sa tabi ng bintana, tinitingnan ang liwanag na pumasok sa silid, isang kakaibang pakiramdam, payapa, walang kailangan pang isipin na anong sasabihin ko ngayon para mabigyan ng kasiyahan ng iba. Walang kailangang hulaan ang intensyon ng iba, walang kailangang magpakatayo ako lamang. Ang aking trabaho ay katulad ng dati, ngunit ang aking paraan ng paggawa ay nagbago. Sa isang pulong ng umaga, nang tinanong ng aking boss ang aking opinyon, hindi na ako nag-atubili. Sa palagay ko po, ang planong ito ay hindi paganap. Kung babaguhin natin ang direksyon ng approach, mas magiging epektibo. Tahimik ang buong silid ng ilang segundo, pagkatapos ay nagtatango ang lahat. Kung dati, marahil ay pinili ko ang manahimik, ngunit ngayon, wala na akong takot. Sa tanghali, hinila ako ng isang katrabaho. Ha? Narinig ko, nag-aanol na kayo. Okay ka ba? Tiningnan ko siya nang hindi umiwas. Oo,
Okay pa nga ako ng higit pa sa inakala ko. Tinitingnan niya ako ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsalita. Iba ka na ngayon. Nagtanong ako. Sa anong paraan? Ngumiti siya. Dati ay magaling ka, ngunit parang may hawak na isang bagay sa loob. Ngayon, parang wala ka ng pabigat. Tahimik ako. Tama, wala ng pabigat. Nang hapon, nakatanggap ng email mula sa bangko. Ang inyong account ay na-upgrade na ang seguridad. Ang lahat ng transaksyon ay nangangailangan ng two-factor confirmation. Binasa ko ito. Bahagya akong ngumiti. May mga bagay na kailangang mawala ng isang beses bago mo malaman kung paano ito pangalagaan. Nang gabi, pumunta kaming ng aking nanay sa supermarket, isang napaka-ordinaryong bagay, ngunit nakakaramdaman ako ng napaka-komportable. Mag-ina na nagpupush ng cart, pumipili ng pagkain, nag-uusap, walang sino man na nagbanggit ng nakaraang bagay. Ngunit nang dumaan kami sa may kitchen section, biglang nagtanong ang aking nanay, "May pinagsisisihan ka ba?" Huminto ako. Tiningnan siya. "Sa anong bagay, nanay?" "Sa kasal na iyon." Nag-isip ako ng ilang segundo, pagkatapos ay umiling. "Hindi." Tiningnan ako ng aking nanay. Nagpatuloy ako. Nagsisisi lamang ako na nagtiwala ako ng masyadong matagal. Tumango siya. "Ngunit mabuti nang maaga kang nakalabas." Ngumiti ako. Nang gabing iyon, nahiga ako sa kama nang hindi sinisindi ang ilaw. Ang liwanag mula sa labas ng bintana ay malambot na tumatagos. Naalala ko ang lahat ng mga simula, ang mga salita, ang mga tingin, ang mga beses na tahimik, lahat ay parang isang pelikula. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nasa loob noon, isa na akong manonood na nagsasalamin. Nagliwanag ang telepono, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Ate, nabasa ko ang post mo, malapit na akong ikasal. Ano ang dapat kong gawin para hindi mahulog sa parehong sitwasyon?" Tiningnan ko ang mga salita, isang tanong na dati ay wala akong sagot. Dahan-dahan akong nag-type. "Huwag matakot na mapagalit ang iba, matakot ka lamang na mawala ang iyong sarili." Huminto ako. Pagkatapos ay send. Ibinaba ko ang telepono. Pumikit. Isang malalim na hininga. Ang bagong buhay ay hindi maingay, hindi makinang, ngunit tunay. At sa unang pagkakataon, hindi na kailangang magsikap na maging mabuti sa mata ng iba, sapat na ang maging aking sarili. Isang hapon ng katapusan ng linggo, malumanay ang panahon. Nakaupo ako sa aking paboritong coffee shop sa Katipunan. Sulok na mesa malapit sa bintana ng baso, lugar kung saan nagupo ako ng maraming beses pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa harapan ko ay laptop, ilang dokumento sa trabaho, at tasa ng kape na lumamig na. Ang aking buhay ngayon ay napaka-stable, walang mga alon, walang sunod-sunod na tawag, walang mga emosyon na itinutulak ng mataas at mababa. Isang regular at payapang ritmo na lamang. Nakatuon ako sa trabaho nang nanginig ang telepono. Isang mensahe. Tiningnan ko ang pangalang lumabas, ay nagpahinto sa akin ng isang segundo. Si Daniel. Halos isang buwan na mula nang mag-anol, hindi siya kailanman nagsulat muli. Wala rin akong ginawa. Binuksan ko ang mensahe. "Maaari ba kitang makita ng kaunti?" Maikli. Maigsi. Walang paliwanag. Walang pag-aalboroto. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo. Walang emosyon. Walang pag-aalala. Tahimik akong sumagot. "Saan?" Isang oras pagkatapos, muling nagkatalong umupo kami sa kabila ng isa't isa. Katulad pa rin ang coffee shop. Katulad pa rin ang dalawang taong ito. Ngunit hindi na katulad ang relasyon. Nakarating na si Daniel bago ko. Nakasuot siya ng simpleng polo, hindi na kasing sulat tulad ng dati. Ang mukha ay patpatin, ang mga mata ay mas mabigat. Nang pumasok ako, tumayo siya ng reflexive, ngunit hindi na alam kung ano pa ang susunod. Umupo ako. "Ano ang gusto mong sabihin?" Walang bati, walang pagtatanong. Matagal siyang tumingin sa akin. "Nagbago ka talaga." Humigop ako ng tubig. "Tinawag mo ba ako para sabihin iyon?" Umiling siya. "Hindi." Isang katahimikan. Gusto kong humingi ng tawad, hindi yung dati, kundi tunay na pagkakaunawa ko. Tumingin ko sa kanya. "Ano ang naunawaan mo?" Tumatawa siya ng malumanay at mapait, "Na hindi ka nagkamali at nagkamali ako. Mula pa sa simula." Tahimik ako. Nagpatuloy siya. "Noon ay iniisip ko
na tungkol sa pera lamang iyon. Ngunit ngayon ay naunawaan ko na iyon ay paggalang, banayad na tumango ako. Tama, tumingin siya sa akin. Kung noong araw na iyon ay tumayo ako sa panig mo, kung huminto ako, magbabago ba ang lahat? Tiningnan ko siya. Nagtanong ang kanyang tanong ng isang beses na noon. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang sagot ko. Oo, kung ginawa mo iyon, hindi sana ako umalis. Naging malamig ang hangin sa pagitan namin. Si Daniel ay yumuko. Alam ko na. Pagkatapos ng ilang sandali, nagangalumpong siya. Hindi ako dumating para magbalik. Medyo nagulat ako. Bahagya siyang ngumiti. Alam kong wala na akong karapatan doon. Hindi ako nagsalita. Gusto ko lamang sabihin ng isang bagay ng malinaw. Tumingin siya ng diretso sa akin. Noon ko dapat alam ang leksyon na ito. Huwag pabayaang mag-iingat ang taong mahal mo ng kanyang sarili ng mag-isa. Tahimik ako. Ang salitang iyon, kung dati ay marahil ay nagpahirap sa akin ngunit ngayon, isang katotohanan na lamang. Tumayo si Daniel. Hindi na ako makikialam pa sa iyo. Huminto siya. Ngunit kung may magtanong, sabihin ko na ang nagkamali ay ako. Tumingin ko sa kanya, walang sisi, walang galit, nagsalita lamang. Salamat sa huli ay naunawaan mo na. Tumango siya at lumiko. Hindi na lumingon. Nag-iisa na akong naiwan, tumingin sa kanyang malabong anino na nawawala sa likod ng pinto. Sa aking puso, walang pagsisisi, isang malinaw na pakiramdam na lamang. Natapos na ang lahat, walang natitirang mga tanong, walang mga alinlangan. Kinuha ko ang tasa ng kape at humigop. Mapait ng kaunti, ngunit komportable tulad ng aking buhay ngayon. Hindi perpekto, ngunit tama para sa akin. Pagkatapos ng huling pagkikita kay Daniel, wala na akong natanggap pang mensahe mula sa kanya. Wala ring pagtatanong, walang tawag, na parang hindi kami kailanman nakilala. Ang aking buhay ay nagpatuloy ng mahinahon at maayos, ngunit sa isang lugar, ang lumang kwento ay hindi pa ganap na natapos. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako, nakatanggap ng tawag mula sa isang kakilala sa industriya. Narinig mo na ba ang balita? Ano? Ang kumpanya ng amain mong kasal ay may malaking suliranin. Natigil ang proyekto, kulang daw sa kapital, nagsisimula ng umalis ang mga kasosyo. Natigilan ako. Anong uri ng suliranin? Narinig ko na noong una ay may plano silang kumuha ng pondo sa ibang paraan, ngunit hindi natuloy. Huminto ang taong nagsalita. Siguradong naiintindihan mo. Naiintindihan ko ng husto. Pagkatapos ng tawag, umupo akong tahimik ng ilang minuto, walang kagalakan, walang pagtatagumpay, payapa lamang. Dumating na ang katumbas na presyo sa katapusan. Ilang araw pa, nagtagpo ako ng nagkataon sa isang kamag-anak ng pamilya ng dating asawa sa supermarket. Nakita niya ako, ang kanyang mga mata ay may kaunting hiya, wala na ang dating pagkasuri. Kumusta ka na? Okay naman po. Tumango siya at nag-atubili, pagkatapos ay nagsalita. Nabalitaan mo na ba ang panig doon? Hindi na ako nagtanong. Nagpatuloy siya. Ang pamilya roon ay mahirap ngayon. Ang biyenang babae mo noon ay pagod na rin. Tahimik ako. Sinasabi ng mga tao, kung hindi sana pinalaki noon, ibang-iba na sana. Tumingin ko sa kanya, malumanay ang sagot ko. Kung hindi ko pinaglinaw noon, ako ang magiging nagbabayad ng presyo. Wala siyang sinabi pa. Tumango lamang. Nang gabing iyon, nag-iisa akong naupo, malumanay ang dilawang liwanag, tahimik ang espasyo. Pinag-isipan ko ang lahat. Kung noong araw na iyon ay nanatili akong tahimik, kung sumunod sa utos, kung ibinigay ko ang card marahil ay maayos ang lahat sa ibabaw, ngunit gaano katagal ang maayos na iyon? Isang beses, 2 beses, pagkatapos ay buong buhay. Bahagya akong umiling. Hindi. Nagliwanag ang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ate, nasa katulad ng sitwasyon mo noon ako. Dapat ba akong magtiis o dapat ba akong tumigil? Matagal kong tiningnan ang mga salita, isang tanong na walang tamang sagot para sa lahat, ngunit para sa akin ay mayroon na. Dahan-dahan akong nag-type. Kung kailangan mo pang tanungin ang iyong sarili kung dapat ka bang magtiis o hindi, ang sagot ay nandoon na. Sen. Ibinaba ko ang telepono, tumingin sa labas ng bintana. Tahimik ang gabi, wala ng ulan, wala ng mga bagyo,
malinaw na lamang. Walang ganap na nagwagi sa kwentong ito, ngunit isang bagay ang tiyak, ang nagkamali ay nagbayad sa pamamagitan ng bunga. Ang tumahimik ay nagbayad sa pamamagitan ng pagsisisi. Ang naglakas loob na tumayo, bahagya akong ngumiti, nagbayad sa pamamagitan ng kalayaan. Isang umaga, napakaliwanag ng panahon. Ang malumanay na liwanag ng araw ay tumatagos sa layer ng kurtina at bumabagsak sa sahig bilang mainit na mga guhit. Nagising ako ng walang alarm, walang tumawag, walang kailangang magmadali para mapasaya ang sinuman. Malalim lang akong huminga at naramdamang komportable. Lumabas sa balkonahe. Ang lungsod sa harapan ko ay makulay pa rin, tulad ng dati mga sasakyan, mga boses, mataas na mga gusali. Lahat ay hindi nagbago. Ako lamang ang nagbago. Naalala ko ang lahat mula nang nagsuot ng baro ng kasal at pumasok sa bahay ng mga biyenan hanggang sa araw ng pagpirma sa papeles ng annulment. Sa maigsing panahon, isang kasal ay nagsimulang mabilis, natapos din ng mabilis. Ngunit ang natitira ay hindi pagsisisi, kundi isang aral. Noon ay inisip ko basta mabuti ka, mapagtiis, marunong, maayos na ang lahat. Ngunit hindi pala. May mga lugar na kung lalo kang nagtitiis, lalo kang itinuturing na obligasyon ng ganoon. May mga tao na kung lalo kang nagbibigay, lalo nilang iniisip na dapat ka pang magbigay pa. At may mga relasyon na kung walang paggalang, kahit ilang ulit ka pa magsikap, hindi mo mabibigyan ng bagong buhay. Nagliwanag ang telepono sa mesa, isang bagong mensahe. Hindi ka kilala. Ate, malapit na akong ikasal. Natatakot akong matulad sa nangyari sa inyo. Ano po ang gagawin ko? Tiningnan ko ang mga salita, malumanay, wala nang bigat tulad ng dati. Dahan-dahan akong nag-type ng bawat salita. Huwag matakot sa pagpapakasal, basta huwag mong iwanan ang iyong sarili doon. Huminto ako, pagkatapos ay nagdagdag ng isang linya. Ang tamang tao ay igagalang ka mula sa simula. Ang maling tao ay hihiling sa iyong baguhin ang iyong sarili para sa kanila. Send. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin sa labas, maliwanag pa rin ang liwanag ng araw, malumanay pa rin ang hangin. Isang bagong araw ang nagsisimula, walang papel na ginagampanan, walang presyon, walang sinuman ang nag-uutos sa akin na maging isang mabuting manugang. Ako lamang isang babaeng natisod noong isang beses, nasaktan ng isang beses, ngunit nakatayo rin sa tamang oras. Bahagya akong ngumiti. Sa pagkakataong ito, hindi isang ngiting sa pilitan, hindi isang ngiting para mapasaya ang iba, ngunit isang ngiti ng kalayaan. At alam ko mula ngayon, kahit mahalin pa muli, kahit pumasok sa bagong relasyon, hindi ko na kalilimutan ang isang bagay. Maaari akong mahalin ng buong puso, ngunit hindi ko nahahayaang mawala ang aking sarili ng kahit isang beses pa. Mga aral mula sa kwento. Nagsara na ang kwento, ngunit ang mga aral na naiwan ay karapat-dapat pagnilayang mabuti. Una, sa pagpapakasal, hindi sapat ang pagmamahal lamang, kailangan din ang paggalang at malinaw na hangganan. Kung hindi ka iginalang mula pa sa simula, lalo kang mahaharap sa kahirapan sa hinaharap. Pangalawa, ang pera ay hindi ang pinakamalaking suliranin, ang paraan ng pagtrato ng tao sa iyo ang nagpapasya. Kung ikaw ay minamaliit, inilalagay sa lunan, kahit panapanatili mo ang pera, nawawala ka pa rin sa iyong sarili. Ikatlo, huwag kailanman manahimik kapag tinatrato kang hindi makatarungan. Ang katahimikan ay hindi nagpapabuti ng mga bagay, nagbibigay lamang ito ng impresyon sa iba na tinatanggap mo ang lahat. Ikaapat, para sa lahat ng babae maaari kang magmahal ng buong puso, ngunit huwag mawala ang iyong sarili. Maaari kang magparaya, ngunit huwag hayaang ituring ng iba na obligasyon mo iyon. At sa katapusan, ang isang kasal ay maaaring magtapos, ngunit kung napanatili mo ang iyong halaga, iyon ay hindi kabiguan, iyon ay kalayaan. Kung nakaapekto sa iyo ang kwentong ito at naramdaman mo ang mensahe nito, huwag kalimutang mag-subscribe para masubaybayan ang marami pang kwentong pang-araw-araw na puno ng malalim na aral. I-like ang video para suportahan ang channel, mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong mga naiisip, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon. At huwag kalimutang ibahagi ang video para mas maraming tao ang makarinig at makaaral.
Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa katapusan ng kwento.